Magandang oras mga ka-good news. Papahupain daw ng ating Santo Papa Pope Francis ang tensyon at gulo dito sa WPS sa West Philippine Sea at pinadala niya ang kanyang pinakamataas na ranggong Archbishop dito sa Pilipinas, si Archbishop Gallagher, para magipagkita kay BBM at himukin na dapat ay magkasundo at uhupa ang tension between the China and the Philippines dito sa bilateral consultation mechanism na pangsampu yata ito na BCM ng China at Pilipinas. Kaya sa pagpupulong na ito ng dalawang pangulo ng dalawang bansa, China at Philippines, sa BCM ay pwedeng pag-usapan at papahupain ng tensyon dahil namamagitan na dito ang Santo Papa. Narito ang balita galing sa Saksi. Hanggang sa isyu ng tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Stop! Nananatiling para sa kapayapaan pa ang Vatican, pero may binigyang diin ito sa unang pagkakataon ng pagkasalita sa issue sa pamamagitan ng pinakamataas itong diplomatic official na si Archbishop Paul R. Gallagher na nasa Pilipinas ngayon. Bagamat nais-an niya ni Pope Francis na maayos sa mapayapang pag-uusap ang anumang gulo, may dapat aniyang sundin ang mga bansa. We would encourage parties in conflict to abide by international law and to pursue that as a way of resolving difficulties and problems with the best interests of all involved. Ayan, magandang pagkasabi yun na with the best interest of the both parties, China and the Philippines, ay pag-usapan at susunod sa international law of the seas. Kaya dito sa suggestion na ito ni Gallagher ay mukhang hindi makikinig dito ang China, kasi sabi nga ay follow the rule of international law of the seas. Kaya ang China ay hindi ngayon naniniwala sa mga international law, kasi yung tinutupad nila yung kanilang history ng pag-angkin ng mga karagatan ng South China Sea. Buong South China Sea ang inaangkin nila, kasi sa history ay sa kanila daw yan. Ngunit ngayon sa international law ay meron talaga tayong mga teritoryo na tinatalaga at mga hangganan. Kaya nagkagulo sa West Philippine Sea dahil hindi nakikinig ang China dito. Okay, pero dahil namamagitan na ang isa sa pinakamalakas na tao sa mundo, ang Santo Papa, ay baka makikinig dito si Xi Jinping. Atin lang ito ang tabayanan. Hindi direktang tinukoy pero bahagi na ng international law ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa pang-aangkin ng China sa halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Ang pulong ng kinatawan ng Santo Papa at ni Pangulong Bongbong Marcos at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nataon sa ikasyam na Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng Pilipinas at China, kung saan direktang tinalakay ang mga insidente sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, binigyang diin ng Pilipinas sa Chinese Vice Foreign Minister ng China na hindi titigil ang Pilipinas sa pagprotekta sa interes at soberanya nito sa West Philippine Sea. Kasunod ng mga insidente sa West Philippine Sea kamakailan, kinilala na magkabilang panig na kailangang ibalik ang tiwala at kondisyong makatutulong para sa produktibong dialogo. Kasama sa mga pinag-usapan ang Ayungin Shoal. Ito ang maganda, itong produktibong pag-uusap na pwedeng pag-usapan ang tungkol sa makukuhang langis kung meron man diyan, mga raw materials kung meron man, at kung ano pang mga resources na nariyan sa West Philippine Sea ay paghati-hatian na lamang. Kaya pwedeng pag-usapan ng mahinahon para hindi magiging mitsa ng giyera. Kasi ang mga tao ngayon ay natatakot na at naghahanda na sa giyera. Kaya sana ay hindi matuloy ito dahil
sa Europe ay talagang giyera na. Di ba? Itong Asia na lang ang hinihintay na sisiklab, at kapag sisiklab, tunay na World War III na ang nangyayari. Okay, so tatapusin na natin ang video. Nangako ang dalawang bansa na pahuhupain ang tensyon at ipagpapatuloy ang pag-uusap. Pinag-usapan din Yan. ang posibleng forum sa Marine Scientific and Technological Cooperation Yan. at pagdaraos ng ika-10 BCM sa China. Ito parang ika-10 na BCM, bilateral consultation mechanism, ay sa China gaganapin, at baka malinawan dyan si Xi Jinping, at kung hindi man ay talagang wala tayong magawa. Talagang magkagulo kung walang itong usapan na maganda na makikinabang ang Pilipinas, kasi ang mga kondisyonis nitong China lahat ay pabor sa China. Yun ang mahirap. Pero kapag makipag-dialogo sila na pare-pareho ang share kung ano mang makukuha diyan sa West Philippine Sea na pinagtalunan, ay okay tayo diyan. Kung ako lang, okay ako diyan. Ewan ko lang kay BBM. Pero yan talaga ang maganda, itong pag-usapan, ang hatian, yung hatian ng kita kung ano mang makukuha diyan. Exploration daw yung talaga diyan, yung gas na sinasabi, yung geotherium yata na number 1 na pinakamalaking deposito daw yan, yung diyan sa WPS. Kaya future yan ng ng energy, yung lugar na yan, ng fuel. Kaya kukunin talaga yan ng China. At saka hindi lang yan, yung lupa diyan na submerged ay mukhang tumataas na siya. Kaya pagdating ng ilang daang taon ay baka magiging na yan, mga isla, kasi lumilitaw na siya na paunti-unti. Makikita naman natin yan sa Google Map na meron talagang itong tumataas na lupa dyan. Okay, so We noted our shared perspective, tapusin natin to. and amidst the various international challenges and conflicts, the international community must be united in preserving a world where differences are resolved peacefully and on the basis of international law. Yan ang maganda. Solve the issue peacefully and with the basis of international law. Magandang pagkasabi yan ng ating envoy sa China. Alright, so hanggang sa muli mga good news. Uminahon lang kayo dyan at magandang oras sa bayan ng Pilipinas. Paalam!